Hello everyone, sa Camille Sara TVA here. So sagutin natin yung tanong paano ba maging isang virtual assistant, lalo na kung ikaw ay nasa corporate pa. So for today, ang isasagot ko sa inyo ay based sa karanasan ko or based sa experience ko. At ang ibibigay ko tips sa inyo ay yung nag-work sa akin. So maaaring yung ibibigay kong tips ay hindi mag-work sa inyo, but ang gusto ko lang naman sabihin is sana makakuha kayo ng inspiration from it and matutunan nyo kung paano din kayo makakapag-transition sa pagiging isang virtual assistant. Ang dami gusto maging virtual assistant or kaya freelancer ngayong taon or kahit last year pa. Ang dami nagme-message sa akin at madaming yung tanong, especially those who are already working in the corporate. So, isa sa mga nagiging tanong sa akin is, paano nga ba maging isang virtual assistant? And pwede daw ba maging isang part-time lang ng VA. Okay, so paano nga ba maging isang virtual assistant? Ano yung mga ginawa kong steps? So ako noon, nung nalaman ko ang pagiging isang VA or gusto ko matutunan kung paano maging isang VA, unang-unang step na inaral ko is paano ba maging isang virtual assistant. So nag-attend ako ng training. So yung training na inattendan ko ay free lang. So ito ay free webinar ni Mami MK Bertulpo of Filipina Home-Based Mom. So doon ko natutunan kung ano ba ang virtual assistant, paano sumasahod yung virtual assistant, ano yung mga kailangan kong i-prepare na requirements. So doon ako nag-umpisa. Kaya ikaw, kung gusto mo din maging isang virtual assistant, kailangan mong aralin muna. Ano ba yung virtual assistant industry? Kailangan magkaroon ka muna ng idea about it bago ka mag-isip mag-apply, bago ka mag-isip na magka-client. Kasi kung ikaw ay nagmamadaling makahanap ng trabaho, hindi ito ang para sa'yo. Yun yung masasabi ko. Kasi kailangan mo dito i-prepare yung sarili mo. Kailangan mo ding alamin ano yung mga skills na makakatulong sa'yo para makahanap ka ng client. Kasi ang pagpasok sa pagiging isang virtual assistant or freelancing ay para kang pumapasok sa isang negosyo. Bakit? Kasi ikaw yung gagawa ng lahat ng bagay dito. Ikaw ang mag-a-apply. Ikaw din ang mag-a-analyze. Ano ba yung service na ipoprovide ko? Ano ba yung kaya kong ibigay na service sa client? At paano mo siya gagawin? Okay? So, kailangan mong maintindihan yung mga bagay na yon. At pag ikaw ay pumasok sa pagiging isang virtual assistant, ito din yung isa sa kailangan mong malaman o ilagay sa expectation mo or your expectation na wala ditong kasing parehas ng nasa corporate na ikaw ay may fixed na sahod, ikaw ay may sick leave, may paid leave, at yung iba nga may HMO pa. So, dito wala nun. So, case-to-case basis naman. Kasi meron namang mga agency, kapag nakapasok ka sa agency, meron mga nag-o-offer ng ganun. Pero hindi lahat. And then, kung ikaw naman ay nasa page ko, follower na kita, all you have to do is to visit my bio. Kasi nandoon yung mga tips na naibigay ko na kung paano ba maging isang virtual assistant, ano yung mga experiences ko, paano ako nag-transition into freelancing from the corporate. So, yun lang yung masasabi ko for now. Sana may natutunan ka.